So that's Mike. Magandang umaga, maayong buntag ako kasi hindi pa rin nadagdagan yung aking natutunan. Ang unang-una kong natutunan dito ay yung pag-apak ko po ay pinakabarato. Yan, kasi pagbaba ko sa airport, pinakabarato. Tapos may after 2 seconds, pinakabarato, KCC. So, sabi ko, pinakabarato. Tinanong ko kung ano yung pinakabarato, pinakamura. So, I asked Pastor Louie Andres, sabi ko, mura ba talaga? Sabi niya, hindi eh. Sabi ko sa kanya, pag sure uy. Sabi ko, kasi yun lang yung mga alam natin. Ano po? So, by the way, it's a blessing. It's a great blessing. It's a great privilege. It has been like 6 months, Pastor, no? Nung ako po ay napasyal po dito, ka-fellowship kami ni Pastor. Hindi namin namalayan yung oras. Like 12 na kami nakauwi, 12:30. And it's my first time in General Santos. Tapos, hinatid niya ako, papunta dun sa Lagaw. Nagmotor kami. Tapos, yun na yung pinakamahabang prayer ko sa buong buhay ko. Kasi, naglalakbay kami, walang mga ilaw. Sabi ko, saan kaya ako dadali ni Pastor? Sabi ko, kasi, syempre first time, di ba, pag narinig mo before, dati, pag Mindanao, there are some cases na ano. So, pero of course, ang Jensen ay maayos. Kaya talagang kinakabahan ako ng Pastor, di ko lang sinasabi, pero nagpipray talaga ako noon. Ano po. When I was sitting here, kanina bago ako umalis, I was praying, sabi ko, Lord, ang tanging gusto ko lang po is to be a blessing. Hindi po maitaas ang anumang pangalan, anumang simbahan, is to be a blessing. Remember that our event today is First World Missions Conference. Amen. And it is very remarkable na magdaraos po ang church po na ito ng World Missions Conference. When you say world, of course, iba't ibang dako po ng lugar po sa bansa. Ang sabi po sa Bible na ang Great Commission po dapat ginagawa po natin yan simultaneously. Ano po, hindi dahil tayo nagsisimula, will be focus tayo sa ganitong lugar natin. Yes, it's good to be focused sa lugar po natin, but let us consider reaching them simultaneously. And you can reach them simultaneously through partnering and of course, praying and supporting missionaries. I am here in front of you. I am a missionary going in Rome, Italy. At ako po I've been there last year, June at saka December. When I was there, sabihin ko lang po itong nakita ko po sa inyo, I was spiritually traumatized. Talagang napunta po ako doon, talagang sobrang na-trauma po ako. Try to imagine that nung napunta po ako doon, tulala talaga ako, Pastor, in my first day, hindi mo ko makakausap. Simula nung nakita ko po yung place na yun. When I was there, sabi ko, Lord, hindi na ako babalik dito and I will never bring my family here. Yan ang sinabi ko po sa Panginoon. Try to imagine this. This is Rome, Italy, Milan, Italy, Bologna, like that. When I was there, pag maglalakad ka lang doon ng mga 10 minuto, 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto, maglakad ka lang in the busy streets, makakakita ka po live, naghahalikan and they are touching each other. Live. Hindi po lalaki sa babae. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. It's a very wicked place. It's like a present Sodom and Gomorrah. Kung ang drugs po sa Pilipinas ay rampant, patago, doon po hindi. Kikita mo, nandito ang otoridad, around 2 meters away, a group of people, they are taking drugs in front of the authority. Try to imagine that, ang place po na yun, they so-called it na religious country, nandun po ang Vatican, di ba? Italy po yan, sa loob ng Italy, nandun yung Rome, at sa loob po ng Rome, there's a country inside, yung pong Vatican. One of the most, or might be the most, one of the most powerful country in the world. Pero ang kasing laki lang sila, para lang silang General Santos, so might be, mas malaki pa pala ng higit pang General Santos. But they're very much powerful. At alam niyo po, ang mga kababaihan po doon, pumunta po ako doon June and December, ang mga kababaihan po doon, there are some places na hindi na nagdadamit ang mga babae po doon. There is a places there na pinaparada po nila mga hubad na kababaihan. And you will see there, yung mga tao, meron yung, kasi ang homosexuality po doon, talagang they have their rights. Makikita mo doon, maglalakad ang yung mga yun, homosexuality, yung nakasuot sila ng sungay,
napakaganda, napakagagwapo po nila, pero when you will walk there, talagang makikita mo, yung evil presence po sa kanila, na parang they sold already yung kaluluwa nila sa Panginoon. Pero when I was looking at them, sabi ko, trauma talaga ako eh. Talagang sabi ko, I was really traumatized. Kaya sabi ko, hindi ako babalik dito. When I started looking through my eyes, talagang discouraged talaga ako, disappointed ako, talagang natakot ako. But when I was started my second day, I was looking through the eyes of Christ. Sabi ko, Lord, kailangan nila ng Savior. Amen. They need Savior. I was a fruit of mission report. There was a mission report coming from Italy. I am an ex-OFW. I came from Middle East. I'm working there in the government of Middle East or in UAE. I was reading the report kasi po sa biyaya po ng Panginoon, nakapagsimula tayo with my pastor ng gawain po sa Middle East, sa biyaya lang po ng Panginoon. At I am napagkatiwalaan tayo sa music, napagkatiwalaan po tayo sa to preach also sa biyaya ng Panginoon. I was reading that report. Alam niyo, ang mga tao po, yung report po na yun, I was really burdened. Pagtapos ng service sa church, merong isang part na malaki dyan, makikita mo may nagtatalik live. Matatakpan lang sila ng kaunting damo, matindi. They are nagtatalik po sila live. Try to imagine that. Grabe ang wickedness when it comes to that place. And you know what? Why you need to do this? Why you need to consider doing this first World Missions Conference and anticipating yung Second World Missions Conference ninyo? Ang mga missionaries po, they need your prayers. Kailangan po nila ng prayers. I do believe, sabi ko nga po last time, kung meron mang pinakamahirap na pagmisyonan, hindi po foreign. Sabihin ko po ito sa inyo, hindi po mahirap magmisyon sa foreign. Kung ako pong tatanungin ang pinakamahirap kong pagmisyonan is local. Try to imagine that, kakatukin mo yung sarili mong kapitbahay, tatawanan ka, especially ngayon, kibuloy, kung ano-ano kakatok ka, ay, pastor, tatawanan ka nila. Nowadays, mag-i-start ka ng gawain, napakahirap. That is why, kayo po ang inspirasyon namin ng mga foreign. Kami, mag-a-adjust lang kami sa culture, we'll just adjust sa culture, mag-a-adjust kami sa tradition nila, we'll do something there, ganun. Pero alam nyo, kayo po ang inspiration namin, mga local missionaries. That is why marami po dito, siguro mga 5, 6, 7, already supporting us, praying for us. Sabi ko nga po last night kila Pastor Jacob, sabi ko, Pastor, I am so thankful dahil kayo po ay naging kaibigan namin. Hindi po kami mga missionary, especially foreign, na nandito for the amount. Nandito po kami for partnership. Napaka-importante po that someone is praying for us. Ano po? Kaninang umaga, I was praying, sabi ko, merong isang kwento. Ito, totoong kwento po ito. Dito sa Middle East, ako po ay nagtatrabaho sa government. Nagpatawag ng malaking meeting yung aming company. May isang company na nagpatawag. At dadaluhan yun ng mga 200 mga president, CEO, ng mga lahi, British, American, Omani, mga Saudi, ganyan. 200 po yan. So, nesenendan yung boss ko ng email, at yung email ngayon, sabi ng boss ko, hindi siya makakapunta. Ako yung pinakamababang posisyon sa aming pong company. So, ang nangyari po, Pastor, ako po ang pinadala niya. Business meeting yun. Ang English ko, gamay lang, gamay. Maliit lang, maliit. Ang English ko. Sabi ko, anong gagawin ko dito sa meeting na to? Business meeting ito . Tapos at the same time, mga Amerikano, British, dahil medyo madaldal ako, pumunta ako doon. Siyempre, wala akong magagawa, boss ko . Pagpunta ko doon, halos ako yung nauna. Pagpunta ko doon, kinakausap ko sila lahat. Sabi ko, hi sir, how are you? Did you take your breakfast? Kasi yun lang yung mga konting alam natin na English . Kaya madaldal tayo talagang, come, join me. Ganon, kunyari sa table din. Kunyari, kinig-kinig din ako. Ganon, kasi kailangan kong i-present yung company namin . So, during the meeting, during the break time, talagang kinakausap ko sila. So, at the end of the meeting, yung speaker namin, yung resource speaker, meron siyang challenge. Sabi niya, okay, sa pagtatapos natin, sabi niya, Amerikano yun, merong box dito, bubunot kayo ng word dito, bubunot kayo ng papel. At yung bawat papel dyan, merong one word. At yung one word na yan, ipapaliwanag nyo paano makakatulong sa company ninyo. Sabi niya ngayon, papaliwanag nyo. Di ngayon,
hinati kami sa 4 na grupo, nagkaisa yung grupo namin, sabi niya, because you are talkative, sabi sa akin. Ikaw ang mag-explain. Sabi ko, naku, ang gagawin ko dito. Ang nabulong namin, innovation. Hindi ko rin alam ibig sabihin ng innovation that time. Sabi ko, di napa-search ako. Ang unang-una kong ginawa, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kung ako lang ito, hindi ko to magagawa. Sabi ko, talagang wala akong kakayahan. Sabi ko, nag-pray ako. Tapos, remember, sa biyaya ng Panginoon, nagtuturo na po ako. At the same time, marunong po akong makinig. Good listener po ako sa biyaya po ng Panginoon. So, ang nangyari ngayon, naalala ko lahat ng preaching ng pastor ko. Naalala ko lahat. Sabi ko, tayo ako doon. My friends, sabi ko. My friends, folks, sabi ko pa nga eh. Innovation is the heartbeat of our company. Di ba sa atin, missions is the heartbeat of God. Pinalitan ko lang pastor, palakpakan sila. Tapos naalala ko lahat ng preaching ng pastor ko, 3 letter C, 3 letter P, 3 letter S. Ginawa ko. In order for us to have that innovation, we need to be complete, concrete, compassion. Lahat ng sinabi kong letter C, ganun sila lahat. Naalala ko yung mga preaching eh. Tapos sabi ko, we need to be particular, we need to be peculiar. Di ba tayo nang gumagamit ng peculiar? Because Baptist is a peculiar people, palakpakan talaga sila. Sabi ko, piling ko, hindi rin nila ako naiintindihan. Kaya mga palakpak sila. Tapos sabi ko, in my conclusion, may conclusion pa talaga. Sabi ko, in order for us to have that innovation, we need to steward our time, our talent, our treasure, and most of all, our testimony. 4 na letter T, time, talent, treasure, and testimony. Pambira. Pagkatapos ng meeting, president po ito ng mga oil company, may-ari, owner. Pagkatapos ng meeting, kalahati sa kanila kumamay sa akin. Sabi niya, congratulations. Tremendous, hindi ko rin alam yung tremendous. Ang gano'n din ako. So, kinumayan nila, sabi ko, iba pala pastor, kapag nagpipray, nasa maliit o malaki kang sitwasyon, nagpipray ka dapat. At saka isang natutunan ko, iba pala pag nakikinig sa preaching. Diba, pwede mo ka lang magamit, ano po? So, please open your Bible in Matthew, chapter 28, ano po? Matthew 28. And by the way, my wife is not here, nasa province po sila. Meron akong isang asawa, meron akong isang anak, ano po, and my wife is 7 years na po kami. Alam niyo po, for 7 years, turning 7 years kami sa August. Sa loob ng 7 taon, Pastor, never kaming nag-away ni Mrs. O grabe, sabi ng iba, 7 taon, never kayo nag-away? Yes po, gusto niyo malaman kung ano yung sekreto? Para pagkatapos ng service today, never na kayo mag-away. Hindi na kayo mag-away ng mga asawa ninyo. Sabi ko kay Mrs., bago kami kinasal, sabi ko, Sister Kim, every time na mag-aaway tayo, dapat English. Pag sinabi niya sa akin, it's your fault, sabihin ko, yeah, kasi mahirap mag-explain. Anyway, so, open your Bible in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And I do believe you're so familiar with this story. Ito yung huling mga verses na binanggit po sa Matthew chapter 28. Tayo pong lahat ay tumayo. And at last, nakita ko na po si Pastor Ronald, ano po, I always see them sa online, ano po, at it is my great privilege na mamaya po ay makamayan po sila, ano po, at nandito rin po si Pastor JD. Pastor JD has been with us Middle East before, at naging blessing po ang kanila pong buhay sa amin po, ano po. So, the Bible says here, sabay-sabay po natin basahin with a very passionate po, ano po, in verse 18 to 20, ready read now, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo po muna ay mananalangin. The title of our message this morning, the missions still the same. The mission still the same. Parehas pa rin po yung ibinigay na mission po ng Panginoon sa mga disciples, still same missions na binigay po sa atin. And sometimes we are doing great things, but sometimes we are compromising. Maraming pagkakataon that we are tend to look or we are tend to mag-isip ng mga bagay, paano lalagwag simbahan. There's nothing wrong with that. Pero alam niyo po kapatid, there's nothing new under the sun. Nandito na po lahat sa Bible ang dapat natin gawin. And sometimes, gumagawa po tayo ng mga bagay
na hindi naman dapat. That is why, let us be reminded this morning that the missions is still the same. Tayo po muna mananalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Once again, salamat po sa isang napakalaking pribilehiyo na gagamitin niyo po ang inyong pong mensahero, Panginoon. Lord, alam niyo po ang aking pong kalagayan, Panginoon. I am unworthy, O Lord, for this opportunity. But Lord, thank you. Because of your grace, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil mag-meet po kami sa isang event. It is an unselfish event. Ito pong World Missions Conference, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako as I preach. Even sa mga makikinig, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, sila that they could be receptive and even be spirit-filled, Panginoon, so that wala pong maging hindrance na tanggapin po namin ang biyaya ng inyong pong salita. Once again, Lord, maraming salamat po sa lahat po ng ginawa niyo po sa aming buhay. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Pwede na po kayong maupo. The mission is still the same and I have some few minutes to preach. Pero doon pa lang po sa title, makikita na po natin what is the message is all about. The mission still the same. Dapat parehas pa rin po, alam niyo, in Cambodia. In Cambodia, ang ganda na ho ng gawain po doon ng mga missionary. There are a lot of missionaries there na ang gaganda na ng movement ng kanila pong gawain. And they are growing. Until such time, meron pong isang grupo ng mga Baptist. Isang grupo ng mga Baptist na napasok po sila. Okay, hindi ko na po babanggitin yung grupo, pero that group is using yung they are ilulure nila yung mga kabataan kasi sa Cambodia kasi most of them are yung mga kabataan ng mga members ko, ano? At they are using yung maling musika, yung mga maling pamamaraan ng worship na kung saan talagang ang mga kabataan gustong-gusto nila yun. There is a church there na talaga ang daming nabawas ng mga young people sa kanila. Ano po, pero yung tinanong ko yung pastor na yun, Pastor, ano pong gagawin nyo dyan? Eh, ganun pa rin, sabi niya, mananatili pa rin tayo sa binigay sa atin na komisyon ng Panginoon, sabi niya. Hindi tayo sasama sa kanila na that they will be using yung mga music na hindi dapat. Ginagamit po nila yun sa Cambodia, and even in Manila. Alam niyo po, sa Manila, marami ng mga pakulo. Ano po? Now, yung mga social media, they are using, alam niyo po, napakaraming mga pastor na nagpapastor po sa social media. Try to imagine that, maya nagpo-post doon sa social media ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung sino ba talaga pinapastoran nila. Kaya mag-ingat po tayo when it comes to social media. Hindi po masama ang social media. Pero mga kapatid, let us be very careful. Alam niyo po, try to imagine that yung mga nagdidebate, nag-argument, sabi nila, debate is a biblical, no? Pero the way they are doing their debate right now, hindi naman po ganun eh. Mga kapatid, hindi po natin kailangan sumabay sa agos. Itong mundo pong ito. The mission still the same. Ano po yung mga the same pa rin po? Still, napaka old-fashioned pa rin po. Ginagawa pa rin po ba natin yung pagkatok po sa mga bahay? Ginagawa pa rin po ba natin yung mga nakaugalian po natin while the way we do soul winning? Ngayon, nauuso yung mga 1-minute soul winning. Try to imagine that. 1-minute soul winning. Naniniwala naman po ako that kung talagang mabilis na lang yung oras niya, you could do it. Pero kapatid, mga kapatid, listen to this. Ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, it really takes time. Hindi mo yung makukuha sa 3 minuto lang na, ito, tumanggap ka, ganito. Mga kapatid, I'm telling you, kapatid, kung ano ang iniwan sa atin noon, gawin pa rin natin ngayon. The mission is still the same. Point number 1, it must be done through the old rugged cross. At marami pong pagkakataon ngayon, they are removing the repentance. Sometimes, alam niyo po, salvation without repentance is not salvation. And sometimes, tinutuligsa po nila ang repentance. It must be done through the old rugged cross. Alam niyo po mga kapatid, last night, na pe-fellowship kami ni Brother Ayan, sabi ko sa kanila, kila Pastor Tesoro, sabi ko, alam niyo, mga believers today, hindi sila tumatagal kasi pagkatapos nila sa yung masay, pagkatapos sila mabaptize 2 months, 3 months, or sabi natin 2 months, nasa choir na, iba-iba na ang ministry.
Pero hindi natin napaintindi talaga what is really salvation is all about. Hindi na naintindihan kung ilang stripes ba yung nasa likod ng Panginoon, ilang kilometro ba yung nilakad ng Panginoon, ano bang klase ng cross yung ginamit ng Panginoon. Hindi na natin pinapaintindi yung salvation na tinanggap niya. Hindi na natin sinasabi what is regeneration, justification, preservation. Ang ginagawa po ng mga churches today, aba, nasave ka? Oh, dito ka sa violin ka, violin. Kaya pagdating ng after 6 months, mayabang. Alam niyo po mga kapatid, if ang iuuna nating ipundasyon talaga, which is, this is the old-fashioned way, ang pinaka-pundasyon na dapat nating pundasyon ng mga members and mga churches today is all about salvation. Kahit po 3 taon, hindi mo makukuha ang aralin yung salvation na yan. Kaya minsan, wala nasa ministry na. Immersed na siya sa ministry, pero hindi niya naintindihan yung salvation na tinanggap niya. That is why it is very important, kapatid, na gawin natin, I'm not saying this, na gawin niyo to sa church, pero ito po yun na ang mga tao na nasa-save, listen to this, kapag nasa ibang isang tao, naintindihan yung salvation niya, ang unang-una niyang magiging burden, family niya. Ang mga Christians today, na-save, hindi nagkakaroon ng burden sa family. Hindi nagkakaroon ng burden sa kaklase, sa teacher, sa workplace. Why? Kasi po, hindi naintindihan ng salvation. Ang ano agad, kasi sometimes, ini-entice natin sila sa ministry. Di ba? Pag-upo dyan, di ba? Ang ganda dyan, nagbabayad din sila, mga kabataan. There's nothing wrong with that. Pero habang ginagawa po natin yan, sinasabayan natin ng mas deeper na dapat nila may magkaroon sila ng personal, intimate relationship sa Panginoon. And sometimes hindi na intimate na yun That is why it must be done through the old rugged cross. Ano po ibig sabihin ng old rugged cross? Sinasabi pa rin po ba natin yung kahalagaan po ng cross? Sinasabi pa rin ba natin yung kahalagaan po ng tinatawag na blood of the Lord Jesus Christ? Ang sabi nila ngayon, yung blood daw. Naku, napakaraming mga lumalabas ngayon sa Facebook. Kaya mag-iingat po tayo minsan ang mga member natin, pinapastoran na po ng ibang pastor. Dahil why? Sa sobrang busy po natin sa isang bagay. That is why, kapatid, it is very important ang discipleship. When you say missions, kapatid, it is all about discipleship. In 1 Peter chapter 2, verse 24, 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24, the Bible says here, okay, ang linaw po ng sabi dito, 1 Peter 2:24, the Bible says here, who his own self bare our sins in his own body on the tree, which is the old rugged tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Mga kapatid, itong mga pwede natin basahin sa John chapter 10 verse 18, of course yung ating text kanina, Matthew chapter 20 verse 18 to 20, and even yung Luke chapter 23 verse 39 to 43, yung pong thief at the cross. Kapatid, ang method pa rin po ba natin when it comes on soul winning is still the same? After ba natin ma-soul winning, anong ginagawa natin? Of course, di-disciple natin unto baptism. Pagkatapos po ng baptism, kapatid, ibalik nyo ulit sa salvation. Kaya para po mas maging maganda po yung foundation niya. The mission is still the same and it must be done through the old rugged cross. Yung mga ginawa po ng Panginoon po doon sa old rugged cross. And number 2, it must be done through the eyes of Christ. Mga kapatid, ang missions po, sometimes we are looking at it through our eyes. Kaya mga pastors, missionaries, sobrang discouraged every day. Why? Kasi ang situation natin, tinitignan natin sa mga mata po natin. Amen. Diba? We are looking through the eyes of Christ. Sasabihin, ang successful naman ng church dyan sa Cornell, samantalang dito sa akin, hindi ako biniyayaan ng Panginoon ng lugar na kung saan receptive ang mga tao. Why? Kasi we are looking through our eyes. Listen to this, kapatid. Do not focus on the result. Focus on your obedience. Mga kapatid, hindi po paramihan po ang simbahan. Hindi po, wala pong pinagkaiba ang 60 years na nag-serve sa 6 na taon na nag-serve. Dahil ang tinitignan po ng Panginoon is yung paano tayo naging matapat sa Kanya. Kung hindi lumaki yung church, then so be it. Hayaan mo silang
huwag naman po tayo mag-criticize na baka mali ang ginagawa niya, baka mali ang focus niyan. Asikasuhin natin yung sarili natin takbuhin, mga kapatid. Mga kapatid, let us look at them through the eyes of Christ. Meron po kaming isang member sa Middle East. Pumunta siya, lasing. Hangover talaga. Nakasando, nakashort. Dinala namin sa church. Bawal ang church po. Bawal ang underground church po kami sa Middle East. Dinala namin sa church. Pagkatapos, after next Friday, kasi Friday po ang worship service namin doon. Friday po ang weekend doon. Dinala namin ulit sa church. Lasing ulit. Tapos yung pangatlo, hindi na lasing, nag-t-shirt na, naka-short na. Pangapat, nagpantalon na. Tapos, ngayon po, preacher na. If ako po, I started looking at him through my eyes, hindi ko pa papasukin sa simbahan yun. At hindi ko rin yan aalagaan. Sometimes kasi makikita mo, ay ito, parang walang potential to. Ito, dito tayo nagfo-focus. Last night, sabi ko nga po, pag magsisimula ka ng gawain, it is very nakaka-excite na, alam niyo po, sa bawat gawain, meron talagang ibibigay yung Panginoon yung mag-i-stay sa'yo, di ba? Yung talaga nakaka-excite. Ako po, na-excite ako. There's someone there na naghihintay po sa amin sa room. Na-excite ako talaga na sabi ko, sino kayang ibibigay ng Panginoon sa akin? Yung mag-i-stay. Di ba meron kayo lahat? Meron nag-i-stay sa inyo eh. And sometimes yung akala mo mag-i-stay sa'yo, hindi pala. Pero yung akala mo hindi mag-i-stay sa'yo, mag-i-stay pala sa'yo. Sometimes, kapatid, we are looking people through our eyes. Why not start looking through the eyes of Christ? And sometimes, sa mga missionaries po, local and foreign, they are accused. Sabi nila, nagpastor yan, walang magawa yan. Doon po sa amin, yung brother ko po, nagpastor yan, walang magawa yan. Siguro, walang makuwang trabaho, kaya ganito. Pero they do not know, sa bawat pagsunod, merong pagtalikod. Amen. May na-accuse kami, sabi nila, meron po ito, totoo po ito. When I was in the deputation, pera-pera lang yan. Kukuha sila ng support, kukuha lang sila ng support sa mga churches. Nangyayari po ito. But you know what, kapatid? Ako po, I will tell this to you with sa mababang loob po. Ako po, isa po akong ex-OFW. Pastor JD was with us before. Ang sweldo po namin ni Mrs. 6-digit. Ang sweldo po namin monthly. When the Lord called us, isinuko po namin ang buhay, pumunta po kami sa Laloma Baptist Church to finish our Bible College. They gave us allowance 800 pesos a week. Try to imagine that, monthly nagre-receive po kami 6-digit, Pastor. But when the Lord called us, nagsuko kami ng aming buhay, naka-receive kami 800 pesos a week. I have a good friend, Jonas Paz, kabatch ko po, might be he's coming here this year. Si Jonas Paz po, 600,000 monthly ang sweldo niya. Ano po? Bakit ko alam kasi treasurer yung aking wife sa Middle East eh. Nagsuko siya ng buhay niya, pupunta siya sa Mekos. Alam niyo kung saan yung Mekos? India. Try to imagine that, India. I'm so sorry to say, mabahong lugar, millions of God, racist sila. If they will just start looking through their eyes, kapatid, walang may gustong pupunta sa India. Totoo po ito. Walang may gustong pupunta doon sa India, mga kapatid. They are receiving now, Pastor, I asked 30,000 to 50,000 under ABC, 5 po sila. They are receiving 600,000 monthly before. But if you will ask us, and you will ask the pastors here, bakit nyo ginawa yan? Isa lang po ang sasagot namin sa inyo. It is our great privilege to serve our King of Kings, and Lord of Lords. Wala na pong masasarap na buhay, kundi yung buhay na nasa kalooban ng Panginoon. Kanyo, kapatid, start looking missionaries through your eyes. Alam niyo in Cambodia, kanina Cambodia yung binagkainggan in Cambodia, Pastor JD is here, napunta na siya dyan. Istorya po ito ni Pastor June Dulay, if I'm not mistaken. Sa Cambodia, magbibisita ka sa isang bahay, iinom ka ng isang basong tubig na mayroong kiti-kiti. Live yung kiti-kiti gumagalaw, kailangan mong inumin para ma-reach out mo sila, para mabisita mo. That's their custom, there's a custom there. Hindi pala si Pastor June Dulay. I think Pastor Kit Amandron. And then sa Ethiopia, this is Pastor June Dulay ang nagkwento. Didilaan nila yung kamay nila. Ipapahid nila sa buong mukha mo, sa buong leg mo, bago ka makapasok sa bahay nila. In Pakistan, we have a very recent na pumunta po dun sa Pakistan. Ni-raise niya ang kanyang family here in the Philippines. Pumunta sila sa Pakistan, yung anak niya tulala today. Hindi makausap. Missionary Raul Ruiz, might be you know him.
Nakulong po siya sa Bahrain. In Middle East po, this is 20 years ago. Bawal mo kami doon magdala ng Bible. Every time na may kakatok po sa amin pong worship place, sa pagbukas po namin, sabay-sabay kami mag-awitan ng Happy Birthday to you. Why? Kasi po bawal. In Middle East, meron pong isang nahuling church. This is 20 years ago. Ito yung kwento ko 20 years ago. Nahuli sila yung preacher, kasi preacher po ang tawag sa leader nila. Preacher, 800,000 pesos ang kanya pong multa, plus deport. Lahat ng nakikinig, 80,000 pesos. Why? Kasi po bawal. And we need to start looking missionaries through the eyes of Christ. Not only foreign missionaries, meron po akong mga napunta, mga local missionaries that try to imagine that anniversary nila. There are around 110 attendance, 120. Pero sabi niya sa akin, mag-quit na ako. Anniversary, mag-quit siya. Kasi ang dami niyang dinaranas na problema. If you will just look your situation through your eyes, kapatid, discourage talaga. No one will come there, wala. Kahit kayo, yung lugar po ninyo ngayon, hindi nyo may pupunta kung hindi nyo yung titignan sa pamamagitan ng mata ng Panginoon. Kahit nga yung mga asawa natin eh. Yan, mga babae, asawa yung lalaki, pag tignan nyo sa mga mata ninyo, discourage talaga kayo. Bihira to. Yung tuwalya nandito, yung salawal nandito, yung mga babae naman, makita mo ganito. Kung titignan mo sa mata mo Merong isang kwento. Merong isang lawyer. Doon sa aming church, sa Lalong Baptist Church, may kasal. Sabi ng pastor namin, si Pastor Amin, sabi niya, okay church, every time na ikakasal, may ikakasal sa church, kasi magbibigay ng love gift sa pastor So sabi niya, every time na magbibigay kayo ng love gift sa akin, yung love gift na ibibigay nyo, depende sa mukha ng asawa nyo. Grabe talaga. So, syempre, depende daw yung love gift. Di ngayon, merong isang engineer nagpakasal. Sabi, pastor, pakasal po ako. Sabi niya. O sige, bigay ko na po yung love gift ko. Binigay niya yung love gift. 50,000. Sabi, brad, ang laki naman itong love gift ko, 50,000. Ganito ba kaganda asawa mo? Opo, pastor, patingin niya. Yun, pastor, ang ganda nga, 50,000 nga yan. Sabi niya. Di meron nga yung isang teacher, nagpakasal. Sabi niya, pastor, pakasal po ako. Binigay niya yung love gift, pastor. 70,000. Grabe, sabi, brad. Hindi, 70,000. Ang ganda naman itong asawa mo. Nasaan ba yung asawa mo? Ayun, pastor, napakaganda nga yan. Ang ganda. 70,000 nga yan. Merong isang lawyer. Pakasal siya. Sabi niya, pastor, pakasal po ako. Binigay niya yung sobre. Sabi niya, brad, sandali sa tingin ko maling sobre ang inagot mo Hindi ako naniniwala na merong pang ganitong pagmumukha, 100 pesos lang, sabi niya ngayon. 100 lang ang mukha ng asawa mo, sabi niya ngayon. Opo, pastor, ganyan lang. Hindi ngayon, dumating yung kasal. Kasal na, naglakad na yung lalaki dito, binulungan niya po ulit yung Brad, kasi nakabelo yung babae, hindi pa nakikita Hindi ako naniniwala na 100 lang yung mukha ng asawa mo, sabi niya ngayon. Di ngayon, ang bilis, talagang naglakad, binilisan ng pastor yung ceremony. Sabi niya, in sickness and health, sabi, sige, you may kiss the bride, sabi niya ngayon. You may kiss the bride, binulungan niya pa ulit, sabi niya, Brad, sige, buksan mo na. Kasi buksan na daw halikan mo na. Di ako naniniwala na may kanyang pangmukha, 100 lang, sabi niya ngayon. Di mo pa, pagbukas nung lawyer, nakita ng pastor, sabi niya, Brad, sandali may sukli ka pa, sabi niya. 60 lang yun sabi niya, ito yung 40 mo, sabi niya. Joke lang po. So, mga kapatid, even your wife, even your family, you need to look at them through the eyes of Christ. When we got there in Rome, Italy, sa totoo lang po talaga, sabi ko, hindi ako babalik doon. But when I was doing my devotion, I was going back sa aking calling. And by the way, if you surrender your life, if you're a pastor or might be, meron po kayong tinatawag na calling, make it sure that you are called. Listen to this. Kapag kayo dinatnan ng mga challenges, mga dinatnan ng mga trials, at hindi kayo tinawag, wala kayong babalikan. Listen to this, it is very important that we are called para kapag naabot natin yung success, pag nandun tayo sa success, meron tayong babalikan why we are called. Sometimes po, nandun na sila sa success, okay? They are building their own kingdom. Nakalimutan nila, bakit po sila tinawag?
Magagamit po natin yung assurance ng calling natin alam niyo po, ang calling is a very progressive po yan. I-reveal po yan ng Panginoon why we are called. When you are very down, God will remind you na ikaw ay tinawag ng Diyos. Kaya alam niyo po, pinaka-importante na ma-assure natin that we are called kapag nandun na tayo sa tagumpay. Yung bang nakikita tayo na matagumpay tayo bilang isang ministry, alam niyo kung saan kayo babalik. I've been there, kumakatok ako sa mga pinto. I've been there doing discipleship. I've been there, yung bang mini-minister ko ang family, pero ngayon hindi. Naging hierarchy. Pastor, leader, work kayo dyan ganyan. Ganyan po ang nangyayari today. At sana, darating tayo, listen to this, when you are called, someday, darating kayo, when you are called, hindi lahat yan poverty, hindi lahat yan kahirapan. Yes, that's right. God will entrust you. It is said in the Bible in Psalms, God will entrust you a one time kapatid na tinatawag ng richness. Yung meron talaga, magkakaroon kayo. Yes. But you really need na maging sensitive and you need to steward that. Listen to this. Ang blessing, matatawag mo lang na blessing kapag ready mo nang ibahagian. Hindi po blessing ang hindi mo kayang ibahagi. That is why it is very important, kapatid, na tignan natin ang situation natin through the eyes of Christ. Sa ating mga nandito, mga members, mga church, okay? Mga church members, sa mga work po ninyo, di ba? Sabi mo, ito, ang dami-dami kong ginagawa, ito walang ginagawa, ang liit-liit ng sweldo ko. Imbis na makita mo yung opportunity, hindi mo nakikita kasi sa mata mo eh. Remember the young lad in feeding the 5,000. We doesn't have time na mabuksan pa ito. Pero alam niyo po yung istorya ng feeding the 5,000. The Lord Jesus Christ here, handa na po siyang magpahinga. Okay? Nung handa na po siyang magpahinga, okay, when He lifted up His eyes in John chapter 6 verse 5, nung binuksan niya yung kanyang mga mata, ang unang-una niyang sabi, when shall we buy bread that this may eat? Saan tayo kukuha ng mga pwede nating ipakain sa taong ito? Pagod na po sila after they do the whole day na soul winning, visitation, after they nagpagaling ng may sakit, after they cast the evil spirit. Ang sabi ng Panginoon, when shall we buy bread that this may eat? Tapos sabi ng isang disipulo, Lord, meron tayo ditong pera. 200 penny worth of bread. At yung 200 penny worth of bread po, ang mapapakain niyan, 2,000. 1,500 to 2,000. Pero kurot-kurot lang. Kurot-kurot lang na tinapay. Bibili ng 5 slice bread siguro, tas kurot-kurot lang. Okay, ngayon, hindi sapat yun. Mayroong isang disipulo si Andrew, Simon Peter's. Naglalakad-lakad siya. I-picture lang natin to. Naglalakad-lakad siya. Okay? Tapos siguro dito, ay daming tao eh. Siguro dito, meron itong tao ito. Sabi niya siguro, meron ako ditong 1 penny worth of bread. Pero 1 penny worth lang to. Ang dami itong 5,000. Hindi ko na ibibigay itong 1 penny worth ko. Kasi ang dami nito eh. Pumunta siya sa kabila, siguro meron dito 5 penny worth of bread yung pera niya. Ay sandali, walang magagawa itong 5 penny worth ko. Ang dami nito eh. 5 lang to eh. Tapos siguro merong bata doon, may 10 tinapay. Merong siguro 10 tinapay, 10 isda. Sabi niya, ang bira kung isi-share ko pa to. Hindi kaya to. Hindi kaya, bigyan ko na lang itong katabi ko. Pwedeng ganun eh. Ganun yung picture. Pero habang naglalakad si Andrew, Simon Peter's brother, may nakita siya isang bata na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Siguro naglalakad-lakad pa siya doon, mayroong isang mayaman, sabi, may 50 penny worth of bread siya or 100 penny worth of bread. Pero, sandali, bakit ko ito ibibigay? Yung part ng 5,000. Yun, kaaway ko yun, barumbado yun, mayabang yun. Ba't ko ibibigay itong 100 ko? Ba't ko ibibigay itong 50 ko? And sometimes, ganun po yung nagiging ugali. Ba't ko ibibigay yan? Ano na yan eh, galing ng beta na yan eh, galing ng lalong yan eh, galing ng ganito yan eh, hindi ko na ibibigay. Di ba? Yung iba naman, magagawa nito. Pero meron isang bata, may 5 tinapay at 2 isda. Okay? Ang ginawa lang po niya, binigay niya. When the Lord Jesus Christ took it, He looked up to heaven and He blesses it. And that is the perfect picture of world missions. Try to imagine that, you will support me, you will support world missions, hindi nyo naman ako kilala. Yung bata, hindi niya kilala yung 5,000. Na mga lalaki lang po yun. Pero binigay niya po yung meron siya. Try to imagine that. Kayo po na mga nagsusupport ng mga foreign missionaries, you do not know us. Hindi niyo po kami kilala. Pero listen to this. Sabihin ng iba siguro dito member, Brother Ray,
Meron lang ako ditong 10 penny worth of bread. Anong magagawa? Meron lang ako ditong 10 pesos. Anong magagawa nitong 10 pesos ko, brother? Hindi nga makarating ng lagaw yung 10 pesos na yan Brother meron lang ako dito 20. Brother anong magagawa nito? Wala talaga magagawa yan kung hindi mo ibibigay sa Diyos. Listen to this. Mas marami po ang magagawa ng Diyos sa 50 pesos kaysa sa 50,000 pesos. Binigay grudgingly, binigay ng pagpapakitang tao lang, kaysa dito sa 50 pesos na binigay po siya sacrificially and willingly. That is why ito pong First World Missions Conference, Cornell Fundamental Baptist Church, this is for you. Maliit man yan o malaki, kung ibinigay sa Diyos, hayaan niyo na pong Diyos. Listen to this, listen to this. Whether you support missionaries or not, God will provide the needs of your church. But we will miss the blessing as individual, as a family, and as a church. Kayo po, tayo po, nagsimula tayo by faith. Alam niyo naman po yan And now, maayos po yung suot natin. Sinuotan tayo ng Panginoon. Diba? By faith. That is why supporting missionaries is a privilege. When you say privilege, hindi lahat nakakaranas, hindi lahat nakakaroon ng pagkakataon. If ang mayor po ng General Santos, bigyan ako ng colonel or basta mayor, nakita niya, may missionary dyan, bigyan ko ng 1 million. Pero kung hindi siya, 1 million, dahil may mission daw sila dyan Kung hindi siya saved, hindi kikilalanin ng Diyos yun. Dahil ang pwede lang makipag-participate sa missions is the child of God. That is why, kapatid, let us start looking missionaries. Sasabihin yung iba, pastor ba yan? Titignan mo agad yung pananamit niya. Diba? Baka hindi mo alam, baka nag-struggle yung pastor na yan. Baka mayroong problema. Try to imagine that there is a missionaries I think in Laos, yung anak niya, kapatid, nabaliw. Halos mabaliw. Sorry, hindi naman siya natuloy nabaliw. Nabaliw, nagtatanong siya, bakit ako nandito sa mission field? Listen to this. If you are not called, ang unang-unang sisirahin po ninyo, pamilya ninyo. Kaya mga church members, if nagdi-desire tayo someday, you are called, make it sure that you are called. Dahil kapag hindi ka tinawag, ang unang-unang sira, pamilya. Asawa mo, anak mo, sirayan. But when you are called, when your wife is called, kapatid, they will enjoy. They will see that yung bang, pagka tayo ay naghirap sa ministry, di ba tayo, we are so blessed and we are so privileged na, ano tawag dito? Meron tayong problema, makikita natin ang kamay ng Diyos sa buhay natin, di ba? Mga kapatid, sabi kahapon, we are saved to serve. But listen to this, we are saved because someone served. It must be done through the eyes of Christ. Pangatlo po, through the eyes of Christ, when Jesus then lifted his eyes sa John chapter 6 verse 5. Pangatlo po, it must be done through the people of God. Kailangan po, gawin po natin the mission still the same, and it must be done through you and me. Ang mission po, it is not funded by businesses. It is not funded by politicians. It is funded by the people. Kaya nga po tinawag na faith, promise, missions, giving. That is why sometimes kaya hindi natin nai-enjoy ang pagbibigay sa mission kasi there's no faith. Tagalogin natin, when you say faith, mga bagay na hindi mo nakikita pero naniniwala ka. That is faith, okay? Pangalawang word is mission, ay promise. When you say, mga bagay na hindi mo nakikita pero naniniwala ka at ipapangako mo. Saan? Sa mission, sa programa ng Panginoon. That is why, when you're giving sa faith promise, doesn't bend your knees, it is not faith promise. Ang essence po talaga ng pagbibigay sa mission, yung hindi mo nakikita. Pero naniniwala ka that God will provide to you. At yun ang ikukuhin mo sa mission. Pero ang nangyayari po ngayon, ang tira ko sa baon ko ay 20 pesos a week. Ang mission ko dito, 10 pesos. Do you think there's faith on that? Nakikita niya po yung 10 pesos. That is why, kapatid, it is very important to see yung giving natin. Hindi natin na-enjoy kasi, ito na yung tira. Buti may natira pa sa faith promise. Pero kapatid, when you started bending your knees, Lord,
I want to give formation, I want to give this, my commitment, kapatid, the Lord will start bless you. Amen. Ang tawag po dun sa mga nakikita natin, hindi fake promise. Promise, missions giving lang. But there's no faith on that. It must be done through the people of God. Listen to this, ang mga missionaries po, we are partnering. Hindi po sasabihin ng iba, sabi ni Pastor Doug last time, nung in-introduce na ako last Sunday, sabi niya, they're sacrificing, nag-sacrifice sila, matindi yung kanilang mga tinalikuran. Pero you know what, if you will ask me, very overrated yung word na sacrifice. Though, of course, yun ang tingin nila. Pero kung ako pong titignan, hindi po sacrifice ang tawag dyan. It's a privilege. It is always a privilege to be called by God, to serve. Sabihin ng iba, sinacrifice ko tong buhay ko, sinacrifice ko tong trabaho ko, sinacrifice ko tong ganito ko. Hindi, kapatid. Wala po yan sa sinacrifice po ng Panginoon sa atin. Ano po? That is why, kapatid, it must be done through the people of God. Ang pag-abot po sa mundo, okay, hindi lang po yan padala ng pera, hindi lang po yan sa panalangin ng panalangin. Let us try to strive someday, Lord. Gusto ko rin magpadala someday sa ganitong lugar. Nueva Ecija, Bulacan, Cambodia, Vietnam. Ministry is all about separation. When you say separation, hindi po tayo nagpapalaki ng ministry. The design of the people in the church is for them to go. And sometimes we are keeping them kasi ganito, merong ganito yan. Then, if they are called to stay in the church, then so be it. Pero everyone must suffer. Everyone must ask God if they are called or not. Kung meron ba silang panawagan. That is why huwag natin i-hold back yung ating mga young people, mga assistant pastor natin. Diba? But make it sure that you are called. It must be done through the people of God. In Philippians chapter 4, verse 16 to 18, I hope and pray, sana tama po ito. I'm almost done. Philippians chapter 4, verse 16 to 18. Alam niyo naman po ito. Pero maganda, isa sa pinakamasarap pa rin pakinggan na tunog yung flip ng mga Bible. Opo, yan pa rin yung alam niyo yung isang encouragement ng pastor sa harapan, yung Bible tumutunog, yung the moment na yung mga people nakaganon na lang, hindi na-encourage yung pastor. Gusto ko na naitigil yung pagpipreach ko pag gano'n eh. That's why I will make mention of them na pinakamaganda pa rin ito. No? Yung pong magbukas, Philippians 4, verse 16 to 18, the Bible says, here, for even in Thessalonica, ye sent once again unto my necessity. Not because I desire a gift, listen to this church, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus, the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, wow, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Mga kapatid, it must be done through the people of God. And number 4, last, it must be done through the old-time way. It must be done through the old-time way. Ang pagbibigay po sa misyon, of course, pwede nyo pong, ibigay, Brother Ray, na-bless po ako sa inyo, pwede ko ba kunin ng Gcash ninyo? I will not encourage you to do that. I will not encourage you. If someone of you here, Brother Ray, gusto ko tayong supportan sa room, hindi po kapatid, God will never bless you. Ang pag-support po ng mission is through the church. Amen. It is through the missions program. If that is love gift, then so be it. Walang problema po dyan. Pero listen to this. Ang essence po ng First World Missions Conference, for us to reminded na ang missions po, it is through the church. Ang sabi niya po sa Ephesians, di ba? Glory is through the church. Diba? Listen to this, kapatid. Magbigay kayo, tatanggapin po namin yan. Pero kapatid, I do not encourage you na, Brother Ray, pwede ba ako mag-directa sa iyo as a member? No? Ilagay mo sa church para yung glory mapunta pa rin sa Diyos. Amen. Hindi yung ikaw yung, ay, salamat po, ganito, ganito po, ganito. Tapos, until such time yung pastor naging respector na ng person. Pero if you really want, if you're really sincere, it is through the church. Amen. And that's the old-time way of missions. Amen. Yung bata po di naman niya dinirektang binigay niya habang may nagkakalap ng offering si Andrew. Okay, naghahanap ng binigay niya in-offer niya. Through the church. Binigay sa Diyos, then ang Diyos ang nag-perform ng miracle. Kanino napunta yung glory? Hindi sa Diyos. Amen. Hindi nakita yung bata. Hindi nakita. Okay? Pero ako naniniwala, may dalang 12 basket yung mga disipulo. Ako naniniwala, hindi ka nalimutan ng Diyos yung bata. Amen. Nandun ang Diyos
Okay? Kaya ako pag namatay, pagkatapos ko mag-preach na yun, ang una kong lalapitan sa langit, kung pila-pila sa Panginoon yung bata, tanungin ko, binigyan ka ba ng mga disipulo? Pero kung gusto nyo pong malaman, mauna na kayo. Ako kasi alam ko talaga, ang Panginoon po, hindi niya kinalimutan. You know what, mga kapatid? It must be done through the old time. In Proverbs chapter 23, verse 10. Proverbs 23, verse 10. Okay? I'm almost done po. Proverbs 23, verse 10. The Bible says here, remove not the landmark, and enter not into the fields of fatherless. In Deuteronomy chapter 19, verse 14. In Deuteronomy chapter 19, verse 14, the Bible says here, okay, the Bible says here in 19:14, thou shalt not remove thy neighbor's landmark, which they of old time have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land that the Lord thy God giveth thee to possess it. Mga kapatid, huwag nating tanggalin yung landmark. Hindi porki in need. Alam niyo po, if you are in need, dapat mas magbigay tayo. You know why I'm here? Sabihin ko po to, I will close na po. You know why I'm here? Sabihin ko ulit to, Pastor, okay lang po. Bakit po ako nandito? At siguro binigay na rin ang pagkakataon ni Pastor Reyes. You know why I'm here? Because of support. Pastors, listen to this. Sasabihin ko po ito with sincerity. Why I'm here? Because of support. Grabe naman tong pastor na to. Ang lakas ng loob, support. Grabe, sa pulpito pa talaga sinabi. Anong support ba yung missionary? Financial support. Grabe, binanggit pa talaga, financial. Pera. Yes po, kapatid. Mga kapatid, supporting missionaries is always a privilege. We'll be going sa Rome, Italy. Hindi ko po alam yung future namin. Sasabi nila, alam niyo po, ang Italy po is, ang Rome po, it's good to live there for 7 days. But not for 20, 30, 40 years. It's very difficult, mga kapatid. Pero again, kapatid, if 3 of you here, tatlo lang sa inyo, will pray for us. Malaking bagay po yun. Amen. Maraming pagkakataon na sabi mo, attend ka sa church Sunday, ayaw ko na sa church. Nangyari sa atin yan, ayaw ko na sa church, ayaw ko na sa church. Anak, kayo na lang pumunta doon. Han, kayo na lang pumunta doon. Tapos yung babae, sasabihin, anak, kayo na nga lang pumunta doon. Pero at the end of the day, nasa loob ka ng church. Diba? Yung bang ayaw mo na sa church, pero at the end of the day, nasa loob ka ng church. You know what? Why? There's only one big reason. Because someone is praying for you. And that someone might be your husband. Hindi mo alam, nakaka-check out mo, wala ka ng focus sa gawa ng Panginoon, check out, Kate Spade, Coach, Lazada, Shopee, wala ka ng ginagawa sa gawa ng Panginoon. Yung asawa mong lalaki, he is always praying for you na, Lord, sana ang asawa ko maging ganito. Tayo mga lalaki, baka sobrang himas na natin sa mga motor natin, mga sasakyan natin, pero yung asawa mong babae, nagpe-pray sa'yo. Yung mga mag-asawa dito, sometimes ayaw nyo na, pero at the end of the day, nasa loob ka ng church because someone is praying for you, that someone might be your children. Pinagpipray kayo ng children nyo. One time, sabi ng isang pastor, okay, invitation tayo, dalhin nyo lahat ng problema nyo sa altar. Sabi nyo, grabe, buwan-buwan yung asawa niya. Anyway, so, mga kapatid, ipag-pray nyo po kami. Ang tanging hiling ko po sa inyo, someone will pray for us every day, every 3 days, every 1 week. Please pray for us. We need your prayers po. Ano po? So, tayo pong lahat ay tumayo. At mag-pray po tayo. The mission